Darating ang araw na gagapang sa lupa, ang aking walang kwentang asawa, habang ang mapagkunwari kong biyenan ay iiyak ng dugo sa harap ng buong alta lipunan ng Manila. Ang lahat ng karangyaan at kapangyarihang pinaghirapan ng aking yumaong ama na dahan-dahang ninanakaw nila mula sa aking mga kamay, ay mababawi ko rin hanggang sa huling sentimo. Ang kanilang sariling kasakiman ang magiging lubid na bibitay sa kanila, at ako mismo ang hihila sa tabing upang wakasan ang kanilang palabas. Ngunit bago mangyari ang matamis na pagbabaligtad ng tadhana, kailangan ko munang dumaan sa apoy ng kanilang walang katapusang pagtataksil. Tinitigan ko ang piraso ng papel sa aking harapan. Isang malamig at mapang-utos na tinig ang bumasag sa katahimikan ng aking opisina. You have to sign it, Solen. Pirmahan mo na ang pag-ako sa utang ni Arman. Kung hindi mo gagawin ito, sisirain ko ang pangalan ng pamilya mo sa media at sisiguraduhin kong hindi mo na muling makikita si Angelica. Iyon si Donna Teresa Ilustre. Ang aking biyenan na kilala sa pagiging aktibo sa mga gawaing pangkawanggawa sa simbahan, ngunit may puso ng isang ahas na naghihintay lamang ng pagkakataong manuklaw. Ang kanyang mga kamay na may hawak na mamahaling rosaryo ay nakapatong sa aking lamesang gawa sa mahogany, tila ba ang kanyang mga pananakot ay mga salita ng Diyos na dapat kong sundin ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko ipinakita ang kahit kaunting panginginig ng aking mga daliri. Dahan-dahan kong inangat ang aking tingin sa kanya bago lumipat sa aking asawa na si Arman na nakatayo sa tabi ng kanyang ina na mukhang isang basang sisiw na nagtatago sa likod ng palda nito. Honey, please. It's just 50 million pesos. Pakiusap ni Arman, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagsisisi na madalas niyang gamitin kapag may kailangan siya sa akin. Para naman ito sa pamilya natin. Kung hindi ko nabayaran ang mga utang ko sa kasino sa Pasay, hindi lang ako ang mapapahamak. Ang mga sindikato doon, alam nila kung saan nag-aaral si Angelica. Do you want our daughter to grow up without a father, or worse? Do you want her to get hurt because of your pride, pa? Napangiti ako sa aking isipan, isang ngiting kasing lamig ng yelo. Ganyan sila katampalasan. Gagamitin nila ang aking sariling anak upang pilitin akong maging alipin ng kanilang mga pagkakamali. Ang utang na yon ay hindi para sa pamilya. Iyon ay dahil sa kanyang walang tigil na pagsusugal sa mga VIP room kasama ang kanyang mga kaibigang walang kwenta. At marahil kasama na rin ang babaeng pilit na ipinapasok ng aking mga espiya sa aking kamalayan bawat araw. Habang pinapanood ko ang kanilang mga mukhang puno ng pag-asa na ako ay bibigay muli ang tunog ng telepono sa aking lamesa, ay gising sa natitirang katahimikan ng silid. Ipinindot ko ang speakerphone nang hindi inaalis ang aking tingin kay Donna Teresa. Ma'am Solen, tinig ng aking sekretarya na si Maricel mula sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nandito na po sa lobby ang mga kinatawan ng bangko kasama ang mga abogado ng Ilustre Group. Nagtatanong sila kung handa na ang nilagdaang dokumento para sa garantiya ng pondo. Sinasabi po nila na mayroon na lamang silang 10 minuto bago mag-execute ng default notice sa ating mga ari-arian sa Batangas. Sabihin mo sa kanila na maghintay, sagot ko sa isang mahinahon ngunit mariing tono. Ipinapirma na sa akin ng aking biyenan ang aking hatol. Bababa ako sa loob ng 5 minuto. Ipinatong ko ang pluma sa ibabaw ng kasunduan. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang dambuhalang orasan na tumitibok sa aking dibdib, ngunit hindi dahil sa takot. Ito ang aking countdown. Kung hindi ko pipirmahan ang papel na ito, ngayon gagamitin ni Donna Teresa ang kanyang mga connection sa media upang ilabas ang mga peking dokumentong magpapatunay na ako ay isang irresponsableng ina na nagpapabaya sa anak, na magiging dahilan upang makuha nila ang kustodya ni Angelica bago pa man magsimula ang aking opisyal na pag-atake. Kailangan kong magsakripisyo ng isang piraso ng aking kaharian upang makuha ang buong board ng aking mga kaaway. Very well, Donna Teresa, sabi ko. Dahan-dahang kinuha ang pluma at tiningnan siya ng diretso sa kanyang mga mata na tila nagpapakita ng tagumpay. Pipirmahan ko ito. Gagarantiyahan ko ang 50 milyong peso na utang ng iyong anak. Ngunit tandaan ninyo ang araw na ito. Ang bawat sentimo na kukunin ninyo sa akin ay may katumbas na presyo na hindi ninyo kayang bayaran kapag dumating ang oras ng singilin. Humalakhak si Donna Teresa, isang tunog na puno ng panghahamak
na nagpapakita ng kanyang tunay na kulay. Huwag mo akong panakutin, Solen. Ang isang babaeng tulad mo na walang ibang alam, kundi magtrabaho, ay dapat magpasalamat na may pamilyang tulad ng mga ilustre na nagbigay sa iyo ng pangalan. Pirmahan mo na iyan at huwag ng maraming salita. Isinulat ko ang aking lagda sa ibabaw ng aking pangalan. Ang tinta ng pluma ay tila isang dugo na pumatak sa malinis na papel. Sa bawat kurba ng aking pirma, naramdaman ko ang huling natitirang pasensya sa aking puso na tuluyan ng naglaho. Mula sa sandaling ito, wala na silang haharapin, kundi ang isang Solen Velasco na handang pumatay ng bawat ahas na nakapaligid sa kanya. Kinuha ni Arman ang papel ng may kasakiman sa kanyang mga mata. Dinala ito sa kanyang ina na agad na sumuri kung tama ang aking lagda. Pareho silang ngumiti, mga ngiting nagpapakita ng kanilang kamangmangan. Inisip nila na nakuha na nila ang aking kaharian. Inisip nila na muli nila akong napaikot. Habang naglalakad sila patungo sa pinto upang lisanin ang aking opisina, dahan-dahan kong kinuha ang aking personal na tablet sa ilalim ng aking lamesa. Sa pamamagitan ng aking fingerprint, binuksan ko ang isang lihim na software na konektado sa aking pribadong bank account sa Switzerland. Habang ginagaranti ako ang 50 milyong peso, gamit ang aking lagda sa papel, nahawak nila ang aking kabilang kamay naman, ay naglipat ng eksaktong kaparehong halaga mula sa aking mga personal na pondo patungo sa isang bago at hindi masusubaybayang trust fund sa ilalim ng pangalan ng aking anak na si Angelica, na pinatatakbo ng isang dayuhang ahensya na hindi maaaring hawakan ng kahit sinong ilustre. Ngunit hindi lamang iyon ang aking ginawa. Ang pluma na aking ginamit sa pagpirma ay may taglay na pinong microchip na nagre-record ng bawat biometric data ng aking lagda. Ang sandaling gamitin nila ang kasunduang iyon upang kumuha ng pera sa aking bangko, ang aking system ay automatikong magpapadala ng alerto sa aking mga lihim na auditor upang simulan ang pag-freeze sa lahat ng iba pang account ng pamilya ilustre na nakasabit sa aking kumpanya. Nang marinig ko ang tunog ng pagsasara ng pinto ng aking opisina, ang aking katawan ay nanatiling tuwid at matatag. Tumayo ako at lumakad patungo sa malaking bintana na nakaharap sa lungsod ng Makati. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa salamin, na lumilikha ng mga guhit, na tila mga luhang hindi ko kailanman ipakikita sa kanila. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Lucas, ang aking abogado, na aking pinagkakatiwalaan ng aking buhay. Lucas, malamig kong sabi sa kabilang linya, nakuha na nila ang kasunduan. Handa na ba ang lahat para sa susunod na hakbang? Oo, Solen, sagot ng isang tinig na puno ng kasiguruhan at tila pagsuporta. Ang lahat ng ebidensya ng pagsusugal at pagnanakaw ni Arman ay ligtas na sa aking mga kamay. Walang makakaalam kung nasaan ang mga ito hanggang sa dumating ang araw ng ating pag-atake. Maaari ka nang magtiwala na matatapos na ang labang ito sa lalong madaling panahon. Napangiti ako ng bahagya, ngunit habang ibinababa ko ang telepono, napansin ko ang isang bagay sa aking screen. Isang notification mula sa aking lihim na tracking software ang lumitaw. Ang lokasyon ng telepono ni Lucas ay nagpapakita na siya ay kasalukuyang nasa loob ng Marangyang Subdivision kung saan nakatira si Donna Teresa sa mismong oras na dapat ay nasa kanyang opisina siya sa kabilang bahagi ng lungsod. Ang aking hininga ay dahan-dahang bumigat. Ang huling taong aking pinagkakatiwalaan upang maging aking kalasag laban sa pamilya ilustre ay tila naglalakad sa madilim na pasilyo ng aking mga kaaway. Hindi ako pinalaki ng aking ama upang maging isang biktima na madaling mabuwal sa unang hampas ng hangin. Nang matuklasan ko ang lokasyon ng telepono ni Lucas sa tapat mismo ng mansyon ng aking biyenan, may isang bahagi ng aking puso ang tuluyang naging yelo. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking mga lihim na dokumento, ang tanging tao na may hawak ng susi sa aking kalayaan, ay kasalukuyang nakikipag-alyansa sa aking mga kaaway. Ngunit hindi ko ipapakita ang aking pagdududa. Sa larong ito, ang unang magpakita ng takot ang siyang unang matatalo. Kailangan kong harapin ang bagyo ng may nakakabinging katahimikan. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Arman sa isang maliit at liblib na cafe sa Legazpi Village sa Makati. Pinili ko ang lugar na ito
Dahil sa kakaunting tao at sa katahimikan na kailangan ko upang marinig ang bawat kasinungalingan na lalabas sa kanyang bibig. Umupo ako sa tapat niya, tinitigan ang kanyang mukha na walang bakas ng pagod mula sa paggasta ng aking pera kagabi. Inilapag niya ang isang bagong folder sa ibabaw ng lamesa, dahan-dahang itinulak ito patungo sa akin nang may malawak na ngiti. "Just sign the Solen," sabi ni Arman. Ang kanyang boses ay puno ng mapang-akit na tono na madalas niyang gamitin kapag may nais siyang makuha sa akin. "It's a transfer of operational control for our retail outlets," sabi ni Mom. "Mas madali nating maiiwasan ang mga buwis at masasiguro ang mga ari-arian kung ililipat natin ang pamamahala sa ilalim ng aking pangalan. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa pag-iisip ng mga legalities." Tiningnan ko ang dokumento nang walang emosyon bago ibinalik ang aking tingin sa kanya. Ang bawat salita sa papel na iyon ay isang hayag na pagnanakaw sa mga tindahan na itinayo ng aking ama gamit ang sariling pawis at dugo. Nais nilang tuluyang hubaran ako ng kapangyarihan sa sarili kong kumpanya. "Hindi ko ibibigay sa iyo ang kahit isang pinto ng aking mga tindahan." Arman, malamig kong sagot ang aking boses ay sapat lamang upang marinig niya, ngunit may talas na kayang pumutol ng bakal. "Magtiis ka sa 50 milyong peso na ibinigay ko sa iyo kahapon upang bayaran ang iyong mga utang sa sugal. You are nothing but a leech in this family, at hindi ko hahayaang ubusin mo ang natitirang dugo ng aking kumpanya." Ang ngiti sa mukha ni Arman ay unti-unting naglaho na palitan ng isang madilim at mapanganib na ekspresyon. Ang kanyang panga ay nag-igting at ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Ang ganoong uri ng pagtanggi ay isang malaking sampal sa kanyang marupok na pagkalalaki. Bigla siyang tumayo. Ang tunog ng pagkaladkad ng kanyang upuan sa sementong sahig ay lumikha ng isang matalim na ingay na bumasag sa katahimikan ng cafe. Bago ko pa man makuha ang aking bag, marahas niyang hinawakan ang aking braso at pilit akong itinayo mula sa aking upuan. "Sino ka ba sa akala mo, Solen?" Mabangis niyang bulong ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula sa akin, habang ang kanyang mahigpit na hawak ay nag-iiwan na ng pulang marka sa aking balat. "You think you are always above me just because you hold the money. Asawa mo ako, may karapatan ako sa lahat ng meron ka, at hindi mo ako pwedeng tratuhin na parang isang aso na humihingi ng limos." Itinaas niya ang kanyang kabilang kamay, ang kanyang mga daliri ay nakakuyom sa isang kamao na handang humampas sa aking mukha upang patunayan ang kanyang kapangyarihan. Hindi ko ipinikit ang aking mga mata. Tinitigan ko siya nang may matinding galit hinahamon siyang gawin ang kanyang pinakamalalang hakbang. Ngunit bago pa man bumaba ang kanyang kamay, isang mabilis at matigas na hawak ang pumigil sa kanyang pulso sa hangin. Isang lalaking may suot na kupasing jacket ng isang delivery rider ang biglang sumulpot sa aming tabi. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit may panganib na tila isang natutulog na bulkan. Sa pamamagitan ng isang mabilis at walang pagsisikap na pag-ikot ng kanyang katawan, binaligtad niya ang braso ni Arman sa likod nito at puwersahan itong pinaluhod sa sahig ng cafe. Isang mahinang ungol ng sakit ang narinig mula kay Arman, habang ang kanyang mukha ay nakadikit na ngayon sa malamig na ibabaw ng lamesa. Hindi ko alam kung sino kasabi ng lalaki sa isang malalim at baritonong boses. Ang kanyang hawak kay Arman ay mas lalong humigpit sa bawat pagsubok nitong pumalag, ngunit sa lugar na ito, bawal ang manakit ng babae. "Umalis ka na," habang nakikiusap pa ako ng maayos. "Bitiwan mo ako." Sigaw ni Arman, ang kanyang boses ay puno ng kahihiyan, habang ang ilang mga tao sa cafe ay nagsisimula ng lumingon sa aming direksyon. "Do you know who I am? Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan." Dahan-dahan siyang binitawan ng lalaki, ngunit nanatiling nakatayo sa pagitan namin upang magsilbing isang pader ng proteksyon. Tumayo si Arman na may namumulang mukha, inayos ang kanyang nagusot na polo at binigyan kami ng isang huling mapanganib na tingin bago mabilis na lumabas ng cafe, dala ang kanyang natitirang kahihiyan. Nabalik ang aking tingin sa aking tagapagtanggol. Siya ay may matayog na pangangatawan, may mga kamay na puno ng gasgas na nagpapakita ng mahirap na trabaho, ngunit ang kanyang tindig ay may disiplina na hindi matatagpuan sa isang ordinaryong tao. Dahan-dahan niyang pinulot ang aking bag at mga dokumento na nahulog sa sahig bago iniabot ang mga ito sa akin nang may paggalang. "Ayos lang po ba kayo, ma'am?" tanong niya, ang kanyang boses
ay walang anumang bakas ng pagmamayabang o paghingi ng pabuya. Ayos lang ako. Salamat, sagot ko, dahan-dahang kinuha ang aking mga gamit. Habang inaabot niya ang aking bag, may isang lumang pitaka ang nahulog mula sa kanyang bulsa na bumukas sa sahig. Doon ko nakita ang isang lumang ID ng Military Armed Forces of the Philippines Marine Corps na may pangalang Santiago Santos. Ngunit ang mas nakatawag ng aking pansin ay ang isang nakatuping papel na lumabas kasama nito. Iyon ay isang reseta ng gamot at isang kasunduan sa pagbabayad mula sa Philippine Heart Center para sa isang pasyenteng nagngangalang Maya Santos na may kabuuang balanse na nagkakahalaga ng daan-daang libong peso. Isang mabilis na pagsusuri ang naganap sa aking isipan. Ang lalaking ito ay isang sinanay na sundalo, may kakayahang protektahan ako mula sa pisikal na banta ng aking asawa at kasalukuyang nangangailangan ng malaking halaga ng pera upang iligtas ang buhay ng kanyang anak. Siya ang perpektong piraso na kailangan ko sa aking chessboard, isang taong may kakayahan at may malalim na motibasyon upang manatiling matapat. Santiago, tawag ko sa kanyang pangalan bago siya tuluyang makatalikod. Napatigil siya at lumingon sa akin, may kaunting pagtataka sa kanyang mga mata nang marinig ang kanyang pormal na pangalan. Meron akong alok na trabaho para sa iyo, patuloy ko habang dahan-dahan kong inilalagay ang aking salamin sa mata. Isang trabaho na makakapagbigay sa iyo ng sapat na halaga upang bayaran ang lahat ng bayarin sa ospital ng iyong anak. Magkita tayo bukas sa Velasco Tower 9:00 ng umaga. Hindi ko na hiningi ang kanyang sagot. Lumakad ako palabas ng cafe nang may panibagong lakas. Ngunit nang makarating ako sa labas, napatigil ako nang mapansin ang isang itim na SUV na may madidilim na bintana na nakaparada sa tapat ng cafe, na dahan-dahang umalis nang makita akong lumabas. May nagmamasid sa akin. Bago ko pa man makuha ang aking mga susi, ang aking telepono sa loob ng aking bag ay nagsimulang manginig ng walang patid. Ang screen ay nagpakita ng numero ng paaralan ni Angelica. Mabilis ko itong sinagot at ang nagpapanik na tinig ng guro ng aking anak ang agad na sumalubong sa aking pandinig. Ma'am Solen, pasensya na po sa istorbo, ngunit nandito po si Sir Arman. Sinusubukan niya pong kunin si Angelica sa gitna ng klase. Sinasabi niya pong may emergency raw po sa inyong pamilya at kailangan niya pong maiuwi ang bata ngayon din. Ayaw po naming ibigay dahil wala po sa aming protocol, ngunit gumagawa po siya ng gulo sa labas ng gate. Ang aking kamay ay mahigpit na humawak sa telepono, halos mabasag ang screen sa lakas ng aking galit. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, tila isang babala ng isang nalalapit na trahedya. Sinubukan nilang hawakan ang aking negosyo at ngayon sinusubukan nilang kunin ang tanging dahilan ng aking pagsisikap. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang kanilang maruming laro. Mabilis kong pinatakbo ang aking sasakyan patungo sa paaralan ni Angelica. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela habang ang bawat paghinga ko ay puno ng nagngangalit na galit. Nang makarating ako sa gate ng eskwelahan, nakita ko si Arman na nakikipagtalo sa mga security guard. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa labas habang ang ilang mga magulang ay nagsisimula ng magbulong-bulungan. Pagkakita niya sa akin, lumakad siya patungo sa aking direksyon ng may mayabang na lakad. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, hinarap ko siya ng may matigas na mukha at malamig na tinig na tila ba galing sa isang hukom. Subukan mo siyang hawakan. Arman, banta ko. Ang aking boses ay mababa ngunit may dalang bigat na nagpatigil sa kanyang mga hakbang. Ang lahat ng security camera dito ay nagre-record ng iyong bawat galaw. Isang maling hakbang mo pa at ilalabas ko sa mga stockholder ng Illustra Group ang listahan ng iyong mga casino debts sa Pasay. Let us see kung paano ka ipagtatanggol ng iyong ina kapag bumagsak ang halaga ng inyong mga shares bago lumubog ang araw. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, isang mabilis na pag-atras ng kanyang tapang na palaging naglalaho kapag pera na ang nakataya. Humakbang siya pabalik, nagpakawala ng isang mahinang mura bago sumakay sa kanyang kotse at mabilis na umalis. Niyakap ko si Angelica nang mahigpit nang lumabas ito mula sa gate, ngunit sa likod ng aking mga yakap alam kong hindi ko siya kayang protektahan nang mag-isa sa bawat oras ng araw. Kailangan ko ng isang matatag na kalasag. Isang taong walang takot na tatayo sa pagitan ng aking anak at ng panganib. Kinaumagahan, dinala ni Santi ang kanyang sarili sa aking opisina sa Velasco Tower. Suot niya ang isang simpleng polo na plansado,
Ngunit kupas na sa katagalan, hawak ang kanyang helmet sa kanyang mga kamay, habang nakatayo sa gitna ng silid ng may natural na dignidad. Kahit na alam niyang ako ay isang bilyonaryo, wala akong nakitang kahit kaunting pangingimi o paghingi ng pabor sa kanyang mga mata. Inilapag ko ang isang kontrata sa ibabaw ng aking lamesa at itinulak ito patungo sa kanya. ₱1,000,000 kada taon, kasama ang libreng tirahan para sa iyo at sa iyong anak sa loob ng aking compound. Direkta kong pahayag, tinitigan ang kanyang reaksyon. Ang iyong tungkulin ay magsilbing head of security ng aking pamilya, particular na ang pagiging personal na bodyguard ni Angelica. I need someone who can be a shadow to my daughter, someone who is trained to survive and protect. Napatigil si Santi tumingin sa kontrata bago dahan-dahang umiling ng may bahagyang pag-aalinlangan. Ma'am Solen, mababa niyang simula, ang kanyang boses ay tapat, at walang paligoy-ligoy. Nagpapasalamat ako sa tiwala ninyo. Ngunit ako ay isang simpleng ex-marine lamang na nabubuhay sa pagdedeliver ng pagkain. Ang mundo ninyong mga mayayaman, puno ito ng mga laro na hindi ko kabisado. Baka hindi ko maibigay ang proteksyon na hinahanap ninyo sa paraang gusto ninyo. Ngumiti ako ng bahagya, inasahan ko na ang kanyang pagiging marangal. Sa halip na sumagot, inilabas ko ang isa pang piraso ng papel mula sa aking drawer at inilapag ito sa ibabaw ng kontrata. Iyon ay isang formal na resibo ng buong bayad mula sa Philippine Heart Center na nagkakahalaga ng ₱1.2 milyon para sa operasyon sa puso ni Maya Santos. Ang pangalan ng nagbayad, Solen Velasco. Nakita ko kung paano dahan-dahang lumaki ang mga mata ni Santi, kung paano nanginig ang kanyang mga kamay, habang hawak ang papel na naglalaman ng buhay ng kanyang nag-iisang anak. Ang kanyang matatag na tindig ay tila panandali ang nawalan ng lakas, at ang isang malalim na emosyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Isaalang-alang mo iyan bilang isang signing bonus at paunang bayad sa iyong katapatan, malamig ngunit may pag-unawa kong sabi. Ang pondo ay naipadala na sa ospital, at ang operasyon ng iyong anak ay nakaschedule na sa susunod na linggo sa ilalim ng pinakamahusay na siruhano sa bansa. Hindi ko kailangan ng isang bodyguard na marunong sa laro ng mga mayayaman, Santiago. Ang kailangan ko ay ang katapatan ng isang ama na nakakaunawa sa tindi ng aking kagustuhang protektahan ang aking sariling anak. Ibinaba ni Santi ang resibo, dahan-dahang tumayo ng tuwid, at tinitigan ako ng may matatag at hindi magigibang pananalig sa kanyang mga mata. Ang kanyang pagiging sundalo ay muling bumalik, ngunit ngayon ay may kasama ng matinding pakiramdam ng utang na loob na hindi kailanman mababayaran ng ordinaryong salapi. Hanggat humihinga ako, Ma'am Solen, panunumpa niya ang kanyang boses, ay may panginginig ng matinding emosyon, ngunit puno ng bigat ng isang opisyal na pangako. Walang sino mang makakalapit sa inyo o kay Angelica ng may masamang balak. Ang aking buhay ay nakataya sa kaligtasan ng pamilyang ito. Mula sa araw na iyon, naging anino si Santi ng aming buhay. Nang sumunod na hapon, nakasuot na siya ng isang maayos at madilim na suit habang nakatayo sa labas ng gate ng paaralan ni Angelica. Habang naglalakad ang aking anak patungo sa kanya, napansin ko mula sa aking kotse ang isang sasakyang may madidilim na bintana na nakaparada sa di kalayuan mga tauhan ni Arman na patuloy na nagmamasid. Lumakad si Santi patungo sa direksyon ng sasakyan, ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang coat, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanila nang may malamig at nakakahindik na presensya ng isang sinanay na sniper. Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis nang maramdaman ang panganib na dala ng kanyang presensya. Nang marating namin ang bahay, nakita ko kung paano dahan-dahang hinawakan ni Angelica ang magaspang at may mga hilom na kamay ni Santi, isang simpleng kilos ng pagtitiwala na nagpapatunay na tama ang aking desisyon. Bago matapos ang gabi, nagpasya si Santi na magsagawa ng isang formal na seguridad na pagsusuri sa loob ng aming mansyon sa Makati. Sinundan ko siya habang ginagalugad niya ang bawat sulok ng aming tahanan nang walang ingay. Pagkarating namin sa silid kainan, napatigil siya sa tapat ng mahabang lamesang gawa sa kahoy. Dahan-dahan siyang lumuhod, kinapa ang ilalim ng lamesa gamit ang kanyang mga daliri bago may kinuha mula sa isang maliit na awang sa pagitan ng mga dugtong ng kahoy. Nang tumayo siya, ipinakita niya sa akin ang isang maliit na bilog na kagamitan na kulay itim na may sukat na hindi lalampas sa isang barya. Isang maliit na pulang ilaw ang patuloy na kumikislap sa gitna nito. Isang malamig na pakiramdam ang dahan-dahang gumapang sa aking likuran.
habang nakatitig sa kagamitang iyon. Isang high-end wiretapping device, mambulong ni Santi ang kanyang boses, ay naging mas seryoso. Ang aparatong ito ay gumagamit ng direktang cellular signal. Ibig sabihin, may isang tao na nakikinig sa bawat pag-uusap natin sa loob ng bahay na ito, sa mismong sandaling ito. Napatitig ako sa kumikislap na pulang ilaw. Ang aking isipan ay mabilis na bumalik sa mga taong madalas pumunta sa bahay na ito. Ang mga katulong si Arman at si Lucas ang aking abogado na madalas kong kasama sa silid na ito upang talakayin ang aking mga lihim na plano. Sino sa kanila ang naglagay ng laso na ito sa aking sariling tahanan? Sa mundo ng altalipunan sa Manila, ang reputasyon ay isang mamahaling salamin. Kapag nabasag, napakahirap ng dambungin ang mga piraso upang ibalik sa dati. At alam iyan ng aking biyenan. Hindi ko sinira ang nakatagong wiretapping device na natagpuan ni Santi sa ilalim ng aming lamesa. Sa halip, hinayaan ko itong manatili doon upang magsilbing isang bukas na bintana kung saan maaari ko silang pakainin ng mga huwad na impormasyon. Ngunit bago ko pa man magamit ang aking plano, ang kaaway ay mabilis na gumawa ng kanilang unang marahas na hakbang sa publiko. Kinabukasan ng aking telepono ay binaha ng mga mensahe mula sa aking mga kaibigan sa negosyo at mga miyembro ng lupon ng mga direktor. Nang buksan ko ang aking screen, ang aking mukha ay sumalubong sa akin sa isang artikulo na mabilis na nag-viral sa internet. Iyon ay isinulat ni Chona, ang pinakakilalang marites sa mundo ng mga mayayaman na may hawak ng isang tanyag na blog na binabasa ng libu-libong tao sa buong bansa. Ang pamagat ng kanyang artikulo ay sapat na upang pakuluan ang dugo ng kahit sinong babaeng may dangal, ang lihim na pag-ibig ng naitaboy na asawa CEO ng Velasco Group, may relasyon sa kanyang bagong bodyguard. Kasama sa ulat ang mga larawan namin ni Santi sa labas ng aking bahay at sa tapat ng paaralan ni Angelica. Ang mga kuha ay sadyang ginupit at inayos upang magmukha kaming may lihim na ugnayan, isang simpleng paghawak niya sa aking braso upang protektahan ako mula sa mga banta ay ginawang isang mapangahas na eksena ng pagmamahalan. Pumasok si Lucas sa aking opisina nang may mukhang puno ng matinding pag-aalala, dala ang kanyang laptop na agad niyang inilapag sa aking lamesa. "Solon, look at this," sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay may kasamang bahagyang panginginig na tila ba labis siyang apektado sa nangyayari. Ang lupon ng mga direktor ay nagpapanik. Sinasabi nila na ang usaping ito ng imoralidad ay nakakaapekto sa imahe ng Velasco Group. Ang mga shares natin ay dahan-dahang bumababa sa stock market mula pa kaninang umaga. Tinitigan ko si Lucas habang siya ay nagsasalita. Sa likod ng kanyang mga mata na nagpapanggap na nag-aalala, hinanap ko ang kahit kaunting bakas ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Donna Teresa. Ngunit siya ay isang mahusay na aktor. Nanatili akong tahimik at sumandal sa aking upuan. "Hayaan mo silang mag-usap." Lucas, malamig kong sagot ang aking boses, ay walang kahit kaunting emotion. Ang isang bagyo ng mga salita ay hindi kayang magpabagsak sa isang pader na gawa sa bato. Alam nating dalawa kung sino ang nagbayad kay Chona upang isulat ang dumi na ito. Bago pa man makasagot si Lucas, ang tunog ng aking telepono ay dahan-dahang pumuno sa silid. Ang pangalan ni Arman ang lumitaw sa screen. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. "Solon," marahas na tawa ni Arman, ang agad na sumalubong sa akin ang kanyang boses ay puno ng kayabangan, mukhang sikat na sikat ka na ngayon sa buong bansa. Masarap pa ang tulog mo kasama ang iyong bodyguard. Nagpadala na ako ng formal na reklamo sa korte. Ang isang immoral na asawa at ina na katulad mo ay walang karapatang magpalaki kay Angelica. Handa ka na bang makita ang anak mo na lumaki sa ilalim ng aking pangangalaga, habang ang buong mundo ay tinatawag kang maruming babae? Ang tanging marumi sa pamilyang ito, Arman, ay ang perang ninanakaw mo sa aking kumpanya upang ibayad sa iyong mga utang sa sugal. Malamig kong tugon, ang aking bawat salita ay may talas na kayang sumugat sa kanyang natitirang kumpiyansa. "Makipag-usap ka sa aking mga abogado at huwag mo nang babanggitin muli ang pangalan ng aking anak kung ayaw mong tapusin ko ang iyong karera bago lumubog ang araw." Ibinaba ko ang telepono nang hindi hinihintay ang kanyang sagot. Pagkaalis ni Lucas upang asikasuhin ang mga tawag mula sa media, pumasok si Santi sa aking opisina. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga balikat ay may bahagyang bigat
na tila ba siya ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari. Ma'am Solen, pasensya na po, mababa niyang simula dahan-dahang humakbang patungo sa akin. Dahil sa akin nadungisan ang inyong pangalan sa publiko. Kung mas makakatulong po para sa inyo at kay Angelica, handa akong magsumite ng aking pagbibitiw ngayon din upang matigil ang mga chismis. Napatayo ako at lumapit sa kanya. Kumuha ako ng isang tasa ng tsaa at iniabot ito sa kanya ng may mahinahong kilos. Huwag mong gagawin yan, Santi, sabi ko. Tinitigan ko ang kanyang mga mata nang may matatag na paninindigan. Iyan ang mismong gusto nilang mangyari. Nais nilang tanggalin mo ang aking kalasag upang madali nila akong makuha. Kapag umalis ka, sila ang magtatagumpay. Manatili ka. Gagamitin natin ang kanilang sariling maruming laro upang tuluyan silang bitayin sa huli. Kinuha ko ang ilang mga dokumento ng bangko na aking nakuha sa tulong ng isang lihim na koneksyon sa loob ng aming accounting department. Inilapag ko ang mga ito sa lamesa upang ipakita kay Santi. Tingnan mo ito, sabi ko, itinuro ang isang particular na hilera ng mga numero. Milyon-milyong peso mula sa pondo ng Velasco Group ang unti-unting inililipat sa isang offshore account sa labas ng bansa. Ang transaksyong ito ay dumaan sa mga peking kumpanya na nakapangalan sa mga tauhan ni Arman. Nang tingnan ni Santi ang numero ng account, napansin ko ang mabilis na pagbabago sa kanyang mga mata. Ang kanyang noo ay nagkunot at ang kanyang hininga ay panandaliang napatigil. Ma'am Solen, bulong ni Santi ang kanyang boses, ay naging mas seryoso kaysa sa karaniwan pamilyar sa akin ang account number na ito. Noong nasa military pa ako at nakatalaga sa counterintelligence ang account na ito, ay madalas na lumilitaw sa aming mga investigasyon bilang isa sa mga dummy corporation na nagpopondo sa mga illegal na sugalan at operasyon ng sindikato sa Pasay. Napatigil ako sa kanyang sinabi. Ibig sabihin, ang pagnanakaw ni Arman ay hindi lamang para sa kanyang personal na luho, kundi may kasamang mas malalim at mapanganib na transaksyon sa mga sindikato kung saan si Isabela ay may direktang ugnayan. Bago ko pa man masuri ang bagong impormasyong ito, ang tunog ng doorbell ng aking bahay sa ibaba ay umalingaw-ngaw. Pagbaba namin, sinalubong kami ng isang opisyal ng korte na may hawak na isang formal na dokumento. Inabot niya sa akin ang papel ng may malamig na mukha. Iyon ay isang formal na petisyon para sa pansamantalang kustodya ni Angelica na isinumite ni Arman Ilustre. Ang kanilang pangunahing ebidensya ng aking kakulangan sa moralidad upang magpalaki ng anak ay ang mga artikulo at larawang ikinalat ni Chona ngayong umaga. Ang pagdinig ay nakatakda sa susunod na 3 araw. Hinawakan ko ang papel ng napakahigpit hanggang sa marinig ko ang tunog ng pagkayurak ng papel sa loob ng aking kamao. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad, ngunit ang aking mukha ay nanatiling tahimik at nakakahindik ang lamig. Inisip nila na ang kanilang mga bulong at peking luha ay sapat na upang agawin sa akin ang aking anak. Ngunit hindi nila alam, sa bawat hakbang na ginagawa nila patungo sa aking buhay, mas lalo ko silang inilalapit sa kanilang sariling kamatayan. Ang pinakamalaking kahinaan ng isang taong gahaman sa kapangyarihan ay ang kanyang kawalan ng pasensya. Alam ko na si Arman at ang kanyang ina ay gagawa ng mabilis na hakbang upang makuha ang aking mga ari-arian bago pa man magsimula el juicio sa korte para sa kustodya ni Angelica. Upang masubaybayan ang bawat galaw ng aking asawa, naglagay si Santi ng isang lihim na surveillance team sa labas ng Marangyang condominium sa Bonifacio Global City kung saan nakatira ang kanyang mistress na si Isabela. Hindi nagtagal, ang unang ulat ay nakarating sa aking mga kamay sa pamamagitan ng isang audio recording na nakuha ni Santi mula sa isang lihim na kagamitan na kanyang inilagay sa sasakyan ni Arman. Naupo ako sa aking opisina habang pinakikinggan ang pag-uusap ng aking asawa at ng kanyang kasintahan. Ang boses ni Isabela ay puno ng huwad na iyak, ngunit may kasamang matalas na manipulasyon na kayang paikutin si Arman. Look at this, Arman, iyak ni Isabela, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa recording. Buntis ako sa anak mo. Isang lalaki ang magiging tagapagmana ng pamilya mo. Ngunit paano tayo mamumuhay ng ganito habang si Solen ay nasa itaas ng kanyang kaharian? Kung hindi mo maibibigay sa akin ang marangyang buhay na ipinangako mo, aalis ako ng Manila at palalakihin ko ang batang ito ng mag-isa. Narinig ko ang nagpapanik na boses ni Arman
na sinusubukang pakalmahin si Isabela nangangako na gagawin niya ang lahat upang makuha ang pera ng mga Velasco. Hindi nagtagal pumasok din sa usapan ang malamig na boses ni Donna Teresa sa pamamagitan ng isang speakerphone call na ginawa ni Arman. Arman, kailangan nating makuha ang huling pirma ni Solen para sa pagbebenta ng lupain ng mga Velasco sa Batangas. Utos ni Donna Teresa, ang kanyang boses, ay walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Ang lupaing iyon ay nagkakahalaga ng 80 milyong peso. Kapag nakuha natin iyan, mababayaran natin ang iyong mga utang at masasiguro natin ang kinabukasan ng bagong tagapagmana ng pamilya Ilustre. Gawin mo ang lahat upang mapapirma mo siya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mukha habang pinapatay ko ang recording. Sila ay dahan-dahang naglalakad patungo sa aking bitag na may kasamang mataas na kumpiyansa. Inabot sa akin ni Santi ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong medical ni Isabela na nakuha niya sa tulong ng isang kakilala sa loob ng ospital kung saan nagpa-check up ang babae. Ma'am Solen, huwad ang kanyang pagbubuntis, ulat ni Santi, ang kanyang boses ay may malamig na katiyakan. Ang doktor na pumirma sa kanyang ultrasound report ay binayaran ni Isabela gamit ang perang galing sa isa sa mga casino accounts ni Arman. Higit pa rito, natuklasan ng aking mga tauhan na si Isabela ay may lihim na pakikipag-ugnayan sa isang kilalang operator ng ilegal na sugalan sa Pasay. Siya ay hindi isang ordinaryong mistress. Siya ay ipinadala ng sindikato upang masiguro na makukuha ni Arman ang pondo ng Velasco Group upang pambayad sa kanyang mga utang. Dahan-dahan kong isinara ang folder. Ang bawat piraso ng kanilang kasinungalingan ay malinaw na ngayon sa aking isipan. Ang aking asawa ay nagpapaloko sa isang babaeng ginagamit lamang siya bilang isang kasangkapan ng mga sindikato. Hayaan natin silang maniwala na nagtatagumpay sila, Santi, malamig kong pahayag. Maghanda ka ng isang huwad na kasunduan para sa pagbebenta ng lupain sa Batangas. Ang kontratang iyon ay maglalaman ng mga legal na traps na magpapahintulot sa akin na bawiin ang lahat ng pondo at kasuhan si Arman ng qualified theft at estafa sa sandaling subukan nilang ilipat ang pera. Ang mas mataas na kanilang mararating sa kanilang mga pangarap, mas masakit ang kanilang pagbagsak sa huli. Gabi na nang matapos ko ang lahat ng paghahanda para sa huwad na kontrata. Ang katahimikan ng aking opisina sa Velasco Tower ay dahan-dahang pumuno sa aking paligid habang si Santi ay nananatiling nakatayo sa labas ng aking pinto upang magbantay. Biglang isang matalim at paulit-ulit na tunog ng abiso ang nagmula sa aking personal na computer. Iyon ay isang opisyal na alerto mula sa security system ng aking bangko, isang babala na may mataas na antas ng panganib. Mabilis kong tiningnan ang screen. Ang aking digital signature na may hawak ng pinakamataas na antas ng seguridad at autorisasyon para sa mga corporate accounts ng Velasco Group ay kasalukuyang ginagamit upang aprubahan ang isang paglilipat ng 40 milyong peso patungo sa offshore account ni Isabela. Ang aking digital signature ay naka-encrypt sa isang pribadong key na ako lamang ang dapat na nakakaalam. Ang tanging paraan upang makuha ito ay kung may isang taong lihim na pumasok sa aking system o may isang pinagkakatiwalaang tao na nagbigay ng aking mga password. Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking hininga habang nakatitig sa pulang babala sa aking monitor. May isang traidor sa loob ng aking pinakamalapit na bilog. At ang taong iyon ay kasalukuyang sumusubok na ubusin ang aking kumpanya habang ako ay naghahanda para sa laban. Ang matalinong tao ay hindi natatakot sa hayag na kalaban. Mas kinatatakutan niya ang kaibigang nakangiti habang may hawak na kutsilyo sa kanyang likuran. Nang makita ko ang babala ng bangko sa aking screen, hindi ko hinayaang maghari ang takot o galit. Mabilis kong tinawag si Santi sa aking silid upang suriin ang pinagmulan ng digital signature access. Sa tulong ng isang eksperto sa teknolohiya ng militar na kaibigan ni Santi, sinubaybayan namin ang IP address na nagtangkang pumasok sa aking system kasama ang cellular signal ng wiretapping device na natagpuan namin sa ilalim ng lamesa kahapon. Pagkalipas ng ilang oras ng tahimik na paghihintay, iniharap sa akin ni Santi ang resulta ng investigasyon gamit ang kanyang tablet. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang kahit kaunting biro. Ma'am Solen, mababa niyang ulat ang kanyang boses, ay tila isang hatol ng kamatayan, ang signal ng wiretap sa inyong bahay
At ang IP address na sumubok magnakaw ng inyong digital signature ay nagmula sa iisang server. Iyon ay rehistrado sa personal na laptop ni Attorney Lucas. Napatitig ako sa pangalang lumabas sa screen. Lucas. Ang lalaking naging matalik kong kaibigan sa loob ng 10 taon. Siya ang nandoon sa aking tabi noong pumanaw ang aking ama, siya ang humawak ng aking mga kamay, nang mangako akong protektahan ng Velasco Group, at siya ang tanging tao na pinagkatiwalaan ko ng USB na naglalaman ng mga ebidensya ng pagnanakaw ni Arman. Ang lahat ng kanyang pagmamalasakit, ang kanyang mga payo, at ang kanyang mga pangako. Ang lahat ng iyon ay isa lamang palang mahabang dula upang dahan-dahan akong akayin patungo sa aking sariling bitag. Naramdaman ko ang matinding lamig sa aking dibdib, ngunit mabilis ko itong pinalitan ng isang matigas na kapasyahan. Kung haharapin ko si Lucas ngayon, sisirain niya ang totoong USB at gagamitin ang kanyang posisyon upang tuluyan akong ikulong gamit ang mga peking dokumento na kanyang inihahanda. Kailangan kong magkunwari. Kailangan kong pakainin ang kanyang kumpiyansa hanggang sa siya mismo ang maglagay ng lubid sa kanyang sariling leeg. Kinabukasan, pinatawag ko si Lucas sa aking opisina. Pumasok siya nang may maayos na tindig, may hawak na tasa ng kape at may mukhang puno ng pag-aalala. Solen, sabi ni Lucas, dahan-dahang naupo sa tapat ko, narinig ko ang tungkol sa bank alert kagabi. Nag-aalala ako na baka may hacker na nakapasok sa iyong system. Kailangan nating ilipat ang iyong mga natitirang ari-arian sa isang mas ligtas na account ngayon din. Tinitigan ko siya ng may banayad at huwad ng ngiti, ang aking boses ay puno ng malalim na tiwala na alam kong nais niyang marinig. Salamat, Lucas. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung wala ka sagot ko, dahan-dahang inilabas ang isang bagong USB mula sa aking bulsa at inilapag ito sa kanyang harapan. In katunayan, mayroon akong bagong ebidensya ng pagbebenta ng lupain sa Batangas. Narito ang mga huling pirma at ang digital transfer keys ng kumpanya. Nais kong ikaw ang humawak nito para sa darating na board meeting. Kinuha ni Lucas ang USB nang may mabilis ngunit maingat na pagkilos ang kanyang mga mata ay panandaliang kumislap sa kasakiman. Hindi niya alam ang USB na iyon ay isang pain lamang. Naglalaman ito ng isang lihim na tracking software na binuo ng kaibigan ni Santi na automatikong magmamanman. Sa lahat ng files na bubuksan niya, kukunin ang kanyang mga password at susubaybayan ang kanyang bawat lokasyon sa bawat segundo ng araw. Pagkaalis ni Lucas, mabilis naming sinubaybayan ang kanyang signal gamit ang laptop ni Santi sa loob ng aking sasakyan habang dahan-dahan kaming sumusunod sa kanyang direksyon. Ang GPS ay nagpakita na hindi bumalik si Lucas sa kanyang opisina sa Makati. Sa halip, dinala niya ang kanyang sarili sa lumang distrito ng Quiapo sa Manila. Sumunod kami ni Santi ng may maingat na distansya hanggang sa pumasok si Lucas sa loob ng sikat at lumang simbahan ng Quiapo. Suot ang isang malaking sombrero at madilim na salamin, pumasok ako sa loob ng simbahan habang si Santi ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto upang magbantay. Sa gitna ng amoy ng kandila at mahinang bulong ng mga taong nagdarasal sa tapat ng Black Nazarene, nakita ko si Lucas na dahan-dahang naupo sa tabi ng isang babaeng nakasuot ng tradisyonal na belo. Nang dahan-dahang iangat ng babae ang kanyang belo, ang mukha ni Donna Teresa ang sumalubong sa aking paningin. Inilapit ko ang aking sarili sa isang katabing upuan sa likod ng malaking haligi upang marinig ang kanilang pag-uusap. Inabulong ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng malalim na paggalang at ugnayan na hindi ko kailanman narinig sa kanya. Bago ito, hawak ko na ang huling USB mula kay Solen. Ang tangang babaeng iyon ay naniniwala pa rin na ako ang kanyang tagapagtanggol. Huminga ng malalim si Donna Teresa. May hawak na rosaryo habang nakatitig sa altar ng may huwad na kabanalan. Magaling aking anak, sagot ni Donna Teresa. Ang kanyang boses ay may malamig na kapangyarihan. 10 taon nating hiningi ang pagkakataong ito. Ang pamilya Velasco ay dapat magbayad sa lahat ng ginawa ng ama ni Solen sa ating pamilya sa nakaraan. Kapag bumagsak si Solen sa gabi ng gala at tuluyang dinala ng mga pulis ang buong Velasco Group, ay mapupunta sa iyong mga kamay at sa iyong kapatid na si Arman. Napatitig ako sa kawalan habang ang bawat salita nila ay tila isang matalim na kutsilyo na sumusugat sa aking natitirang tiwala sa mundo. Si Lucas ay anak sa labas ni Donna Teresa. Ang buong 10 taon
ng kanyang pananatili sa aking tabi ay isang planadong paghihiganti ng pamilya ilustre laban sa aking yumaong ama. Dahan-dahan akong tumalikod at lumabas ng simbahan nang walang ingay ang aking puso ay naging kasing tigas ng bato ng Quiapo. Bago matapos ang hapon habang pabalik kami sa Makati, nakatanggap ako ng isang mabilis at seryosong tawag mula kay Santi na kasalukuyang sumusubaybay pa rin sa pisikal na galaw ni Lucas. Ma'am Solen, ulat ni Santi ang kanyang boses, ay may kasamang matinding tensyon. Pumasok si Lucas sa tanggapan ng Securities and Exchange Commission SEC. May dala siyang mga peking dokumento ng pagnanakaw ninyo sa Velasco Group upang formal na ihain ang inyong suspension at titiyakin na hindi kayo makakaabot sa darating na Daihoy Kodong. Ang aking kamay ay mahigpit na humawak sa manibela ng aking sasakyan habang pinakikinggan ang ulat. Ang tunog ng pagsasara ng mabigat na pinto ng opisina ng SEC ay tila isang huling hudyat ng nalalapit kong pagbagsak. Ang countdown para sa aking pampublikong kahihiyan ay opisyal nang nagsimula at ang aking mga kaaway ay naniniwala na wala na akong laban. Ang pinakamalalim na dilim ay madalas na sumasapit bago ang pagsikat ng araw. Nang malaman ko ang pagtataksil ni Lucas at ang kanyang mabilis na hakbang upang sirain ako sa Securities and Exchange Commission, alam kong pumasok na kami sa pinakamapanganib na bahagi ng laban. Ngunit sa halip na tumakbo, pinili kong manatiling nakatayo sa gitna ng bagyo, tinitingnan ang bawat pag-alon ng panganib ng may nakakahindik na kapanatagan. Pumasok si Lucas sa aking opisina ng hapon ding iyon. Ang kanyang mukha ay may huwad na bigat ng pag-aalala at ang kanyang boses ay tila isang malapit na kaibigang nagdadalamhati para sa aking kapalaran. Solen, may masamang balita, sabi ni Lucas dahan-dahang inilapag ang kanyang mga kamay sa aking lamesa. Ang aming secure server, kung saan nakaimbak ang lahat ng ebidensya laban kay Arman, ay nakaranas ng isang matinding cyber attack. Ang original na USB na ipinagkatiwala mo sa akin ay tuluyan ng nabura. At may mas masama pa. Ang SEC ay nagpalabas na ng paunang investigasyon laban sa iyo para sa kasong malversation of funds. Solan, ang payo ko bilang iyong abogado at kaibigan, sumuko ka na sa mga demands ni na Donna Teresa. Ibigay mo na ang kontrol ng kumpanya kay Arman upang iurong nila ang mga kaso. Ito na lamang ang tanging paraan upang maprotektahan mo si Angelica at maiwasan mo ang kulungan. Tinitigan ko si Lucas ng matagal. Ang tindi ng kanyang pagpapaimbabaw ay sapat na upang masuka ang kahit sinong tao, ngunit napanatili ko ang aking mukha na walang kahit kaunting emosyon. Tumango ako ng dahan-dahan, nagkukunwaring nawalan na ng lakas upang lumaban. Salamat sa payo mo, Lucas. Hayaan mo muna akong mag-isip hanggang bukas, sagot ko sa isang mahinang boses. Pagkaalis niya, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang pribadong numero. Nang sagutin ko ito, ang mayabang at matinis na tawa ng aking biyenan na si Donna Teresa ang agad na sumalubong sa aking pandinig. Solan, aking dumibuong kayabangang, sabi ni Donna Teresa. Ang bawat salita niya ay puno ng tagumpay. Hawak na namin ang lahat ng baraha sa aming mga kamay. Bukas sa gabi ng gala, formal naming ihahayag ang pagbawi sa iyong posisyon bilang CEO. At sa susunod na araw, ay kukunin ko na si Angelica mula sa iyo gamit ang hatol ng korte para sa iyong imoralidad. Kung nais mong hindi ka mabulok sa kulungan, umalis ka ng bansa ngayong gabi ng mag-isa. Ito na lamang ang huling awa na ibibigay ko sa iyo. Masiyahan kayo sa inyong tila tagumpay. Donna Teresa, malamig kong sagot, bago ko tuluyang pinatay ang tawag nang hindi hinihintay ang kanyang susunod na sasabihin. Lumapit sa akin si Santi na kanina pa nakatayo sa tabi ng aking pinto, nakamasid sa aking bawat kilos nang may malalim na pag-alala sa kanyang mga mata. Ma'am Solen, sabi ni Santi, ang kanyang boses ay may kasamang bigat. May mga dati akong kasamahan sa Marine Corps na tapat sa akin. Maaari ko kayong itago ni Angelica sa isang ligtas na lalawigan sa norte habang inaayos ko ang gulo rito sa Manila. Hindi ninyo kailangang harapin ang mga kasong ito ng walang protection. Tiningnan ko si Santi at hinawakan ko ng bahagya ang kanyang braso upang pakalmahin siya. Salamat, Santi. Ngunit kung tatakbo ako ngayon, magmumukha akong guilty sa harap ng publiko, sagot ko ng may matatag na pananalig. Ang battlefield natin ay ang Grand Ballroom ng Shangri-La Fort sa darating na gala. Doon nila ako gustong hiyain sa harap ng buong alta lipunan at doon ko rin sila tuluyang gigibain gamit ang katotohanan. Bago matapos ang araw, ang huling dagok
ay sumabog sa internet. Naglabas si Chona ng isang malaking breaking news sa kanyang blog na naglalaman ng mga peking dokumento na isinumite ni Lucas sa SEC. Ang artikulo ay mabilis na kumalat na parang lason CEO ng Velasco Group opisyal ng imbestigahan para sa pagnanakaw ng milyon-milyong peso sa sariling kumpanya. Ang mga shares ng aming kumpanya ay tuluyang bumagsak sa stock market na nagdulot ng matinding panic sa aming mga stockholder. Nang gabing iyon bago ang araw ng paghuhukom, pumasok ako sa madilim na silid ni Angelica. Dahan-dahan ko siyang niyakap sa kanyang higaan, pinunasan ko ang kanyang buhok habang siya ay mahimbing na natutulog. Bukas aking anak, bulong ko sa kanya sa gitna ng katahimikan, matatapos na ang lahat ng ating pagtatago at takot. Ang pangalang iniwan ng iyong lolo ay muli nating lilinisin at walang sino mang makakapaghiwalay sa ating dalawa muli. Kinabukasan, ang gabi ng gala ay sumapit. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na gown, nakapusod ang aking buhok, at walang dalang kahit anong luho, kundi ang aking karangalan. Si Santi ang nagmaneho ng aking sasakyan patungo sa Velasco Tower, kung saan gaganapin ang huling pulong ng lupon ng mga direktor bago ang formal na pagdiriwang sa Shangri-La. Alam naming dalawa na ito na ang huling laban na magpapasya sa aming kapalaran. Nang dahan-dahan kong buksan ang pinto ng silid-pulungan ng mga direktor, napatigil ako nang makita ang dalawang matatayog na opisyal ng pulisya na nakatayo sa tabi ni Arman at Lucas, na may malalawak na ngiti sa kanilang mga mukha. Humarap sa akin ang isa sa mga pulis nang may formal at malamig na mukha habang inilalabas ang isang piraso ng papel mula sa kanyang folder. Ma'am Solen Velasco, tanong ng pulis sa isang mariing tono, kayo ay opisyal na inaresto para sa kasong qualified estafa at malversation of funds batay sa warrant of arrest na ipinalabas ng korte ngayong hapon. Kailangan ninyo pong sumama sa amin sa istasyon. Naramdaman ko ang mabilis na pag-ikot ng aking isipan, ngunit ang aking mukha ay nanatiling kasing tigas ng bato habang nakatitig kina Arman at Lucas. May isang malaking palaisipan ang biglang pumasok sa aking isipan, si Isabella, na siyang dapat maging aking alas upang magpatunay ng krimen ni Arman, ay biglang nawala at hindi na maabot ng aking mga tauhan ilang oras bago magsimula ang pagtitipon. Nasaan si Isabella? Dahan-dahang inabot ng pulis ang kanyang likuran upang ilabas ang isang pares ng malamig at kumikinang na pilak na posas na nagluwal ng isang matalim at nakakahindik na tunog ng bakal sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng opisina. Ang aking kalayaan ay kasalukuyan nang nakasabit sa isang napakapitpit na sinulid at ang aking mga kaaway ay handa ng sumigaw ng tagumpay. Ang pag-aresto sa akin ay isa lamang bahagi ng kanilang madilim na dula upang hiyain ako bago pa man magsimula ang aking opisyal na pag-atake. Ngunit hindi nila alam na bago ko pa man isinuot ang aking itim na gown ngayong gabi, meron na akong inihandang legal na depensa. Nang subukan ng pulis na ilabas ang posas, inabot ko sa kanya ang isang formal na sertipiko ng pansamantalang piyansa na inayos ng aking bagong legal na koponan sa labas ng bansa. Dahil hinarang ni Donna Teresa at Lucas ang lahat ng aking lokal na bank account sa Pilipinas, gamit ang isang mabilis na court injunction, may isang misteryosong tao na naglagay ng milyon-milyong peso para sa aking piyansa. Mula sa isang pribadong pondo sa Singapore, isang lihim na kaibigan ng aking yumaong ama na hindi kailanman nakilala ng pamilya ilustre. Lumakad ako palabas ng istasyon ng pulisya nang may matuwid na tindig, sinalubong ako ni Santi, na mabilis na nagbukas ng pinto ng sasakyan upang ilayo ako sa mga mamamahayag na nagsisimula ng mag-abang sa labas. Dinala ako ni Santi sa isang lihim na suite sa Peninsula Manila kung saan ginawa naming pansamantalang sentro ng operasyon ang silid. Doon ay naghihintay ang isang koponan ng mga forensic auditors mula sa Switzerland na aking lihim na kinuha upang imbestigahan ang bawat galaw ng pondo ng Velasco Group. Ma'am Solen, ulat ng pinuno ng mga Swiss auditors habang ipinapakita ang mga graph ng transaksyon sa kanyang laptop, ang 40 milyong peso na kinuha gamit ang inyong digital signature ay hindi napunta sa kumpanya. Iyon ay direktang dinala sa isang shell company sa Cayman Islands na may pangalang nakarehistro kay Isabella, ngunit ang digital key na ginamit upang aprubahan ang transaksyon ay nagmula sa opisina ni Attorney Lucas sa Makati gamit ang isang cloned key ng inyong lagda. Napangiti ako sa galit. Ang katotohanan ay formal nang nakasulat sa mga dokumentong may international na selyo.
Si Lucas ang nag-clone ng aking digital signature upang magnakaw ng pera at si Arman ang gumamit kay Isabella upang magsilbing tagatanggap ng ninakaw na pondo. Tinanong ko si Santi tungkol sa biglaang pagkawala ni Isabella ilang oras bago ang gala. Nasa kamay na siya ng National Bureau of Investigation NBI, Ma'am, bulong ni Santi, nang may malamig na ngiti. Natuklasan ko kung saan siya nagtatago sa BGC dahil sa takot sa kanyang mga utang sa sindikato. Bago ko siya dinala sa mga autoridad, nakuha ko ang isang audio recording ng huli nilang pag-aaway ni Arman sa loob ng kanyang condo. Ipinatugtog ni Santi ang recording. Ang boses ni Isabella ay puno ng takot, ngunit may kasamang galit kay Arman. Arman, once we get the 80 million from the Batangas land, I am leaving for Singapore. I don't care about your mother or your debts to the Pasay Syndicate. I am not going to jail for you. Sigaw ni Isabella sa recording na sinundan ng desperadong pakiusap ni Arman. Iyon ang huling piraso ng aking palaisipan. Binayaran ko ang natitirang utang ni Isabella sa mga casino operators sa Pasay, kapalit ng kanyang opisyal na pagtestigo laban kina Arman at Lucas. Ito ang dahilan kung bakit siya nawala mula sa kamay ni Arman ngayong gabi. Siya ay nasa ilalim na ng proteksyon ng batas upang maging aking nakamamatay na alas. Bago kami magsimula sa aming huling paghahanda para sa gala sa Shangri-La Fort, bukas humingi si Santi ng ilang minuto upang bisitahin ang kanyang anak na si Maya sa Philippine Heart Center na katabi lamang ng aming lokasyon. Sumama ako sa kanya upang masiguro ang kanyang seguridad. Sa loob ng ICU nakita ko si Maya na may mga tubo sa kanyang katawan ngunit may ngiti sa kanyang mga labi habang nakatitig sa kanyang ama. Papamahinang bulong ng bata iniabot kay Santi ang isang maliit na papel na may guhit ng isang bulaklak na may pangalang Solen sa ibaba. Para kay Ma'am Solen po, sabihin ninyo po salamat sa bagong puso ko. Naramdaman ko ang paglambot ng aking puso sa gitna ng aking malamig na digmaan. Tinitigan ko si Santi na dahan-dahang humalik sa noo ng kanyang anak at alam kong ang aming laban ay hindi lamang para sa isang kumpanya, ito ay para sa buhay ng aming mga anak. Nang makabalik kami sa suite upang tapusin ang aking presentasyon, para sa gala nakita ko si Santi na nakatitig sa kanyang telepono nang may madilim na muka. Isang mensahe mula sa kanyang lumang koneksyon sa militar ang sumalubong sa kanyang screen. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, ang kanyang boses ay mas seryoso kaysa sa karaniwan. Ma'am Solen, nagbayad si Donna Teresa ng malaking halaga sa isang hitman mula sa Tondo upang tuluyan kayong patahimikin bago pa man kayo makarating sa Grand Ballroom ng Shangri-La Fort bukas ng gabi. Seryoso ang banta sa inyong buhay. Handa silang pumatay upang hindi ninyo mailabas ang katotohanan. Tinitigan ko si Santi, walang kahit kaunting takot sa aking mga mata. May isang malaking tanong pa rin ang nananatili sa aking isipan. Sino ang misteryosong tao na nagpondo sa aking milyon-milyong peso para sa aking piyansa mula sa Singapore nang i-freeze ng aking mga kaaway ang lahat ng aking ari-arian? Dahan-dahang pinindot ni Santi ang screen ng kanyang telepono upang tuluyang burahin ang mensahe ng banta. Ang mahinang tunog ng pagkawala ng data sa screen ay sumabay sa aming katahimikan, habang napagtanto namin na ang aming digmaan ay hindi na lamang usapin ng pera o karangalan, kundi isang laban para sa aming huling hininga. Ang pinakamagandang bahagi ng isang bitag ay kapag ang kaaway ay naniniwala na sila na ang nagmamay-ari ng tagumpay. Sa kabila ng banta ng patalim mula sa mga hitman na binayaran ng aking biyenan, hindi ko hinayaang magbago ang aking plano. Sa tulong ng mga tactical na kakayahan ni Santi at ng kanyang mga lumang connection sa militar, gumawa kami ng isang lihim na ruta ng pagpasok sa Shangri-La Fort sa Bonifacio Global City upang maiwasan ang anumang pisikal na pag-atake sa labas ng hotel. Nang pumasok kami sa Grand Ballroom, ang marangyang silid ay nagliliwanag sa ilalim ng mga dambuhalang kristal na chandelier. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mga basong nagkakalambingan ay pumuno sa paligid. Sinalubong ng sunod-sunod na kislap ng mga ilaw ng kamera si Donna Teresa at si Arman na dumating na nakasuot ng pinakamagarang terno at barong. Sila ay nakangiti sa mga mamamahayag, nagpapanggap na sila ang mga bagong tagapagligtas ng Velasco Group mula sa aking pagnanakaw. Dahan-dahan kaming pumasok ni Santi. Suot ko ang aking simpleng itim na gown nang walang kahit anong hiyas,
habang si Santi ay nanatiling nakatayo sa aking tabi tulad ng isang hindi magigibang pader. Agad na bumaba ang katahimikan sa paligid na sinundan ng mga bulong at mapanghusgang tingin mula sa mga bisita na ginatungan ng mga ulat ni Chona. Hinawakan ko ang aking ulo ng mataas. Ang bawat mapanirang salita na kanilang ibinubulong ay hindi sapat upang mabuwal ako. Umakyat si Lucas sa entablado sa harap ng lupon ng mga direktor. Hawak ang mga dokumento ng SEC. Ladies and gentlemen, panimula ni Lucas sa isang malakas at maring boses. We are facing a crisis of leadership. Solen Velasco has betrayed our trust, embezzling millions of pesos to her personal offshore accounts. We are officially proposing her removal as CEO and the appointment of Arman Ilustre as the new leader of Velasco Group to protect our investors. Umakyat din si Donna Teresa sa entablado, dahan-dahang inilabas ang kanyang panyo upang magpahid ng mga huwad na luha habang hawak ang kanyang rosaryo. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Nais lamang naming iligtas ang kumpanya mula sa imoralidad ng aking menongs na asawa ng aking anak. Iyak ni Donna Teresa, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Nanalangin kami para sa kanya, ngunit ang kasakiman ay tuluyan ng pumatay sa kanyang kaluluwa. Bumaba si Arman mula sa entablado at lumapit sa aking direksyon nang may mapang-asar na ngiti. You're done, Solen, bulong ni Arman sa aking tabi, ang kanyang boses ay puno ng nakakarimarim na tagumpay. Just watch your empire crumble. Pagkatapos ng gabing ito, ang mga pulis ay naghihintay na sa iyo sa labas upang tuluyan kang mabulok sa kulungan. Tinitigan ko si Arman nang may nakakahindik na katahimikan, isang tingin na nagpabura sa ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos dahan-dahan akong lumakad patungo sa entablado, umaakyat sa mga hagdan habang ang buong ballroom ay napuno ng gulat sa aking lakas ng loob na humarap sa kanila. Samantala, dahan-dahang lumabas si Santi sa ballroom at dinala ang kanyang sarili sa direksyon ng technical control room ng hotel. Sa pamamagitan ng kanyang mabilis at tahimik na pagkilos, nalagpasan niya ang mga gwardiya sa pinto at isinaksak ang aming pulang control drive na naglalaman ng Swiss audit at ng Quiapo recording. Nang tumayo ako sa tapat ng mikropono sa entablado, tinitigan ko si Lucas na nakatayo sa aking tabi. Napansin ko ang biglang pagkawala ng kulay sa mukha ni Lucas nang lumingon siya sa glass window ng control room sa itaas, kung saan nakatayo si Santi na may hawak na isang particular na pulang folder. Ang folder na iyon ay naglalaman ng mga orihinal na kasulatan ng pagmamay-ari ng lupa ng pamilya ni Lucas bago ito ibenta ng kanyang ama sa aking yumaong ama, na nagpapatunay na ang galit ni Lucas ay nakatali sa isang malaking kasinungalingan ng kanyang sariling ina. Humarap ako sa mikropono at binigkas ang aking unang mga salita sa isang mahinahon, ngunit mariing tono. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngunit bago ko pa man matapos ang aking pangungusap, ang mga ilaw sa buong grand ballroom ay biglang namatay na nag-iwan sa aming lahat sa isang matinding kadiliman. Pagkalipas ng isang segundo, ang dambuhalang projector screen sa aking likuran ay biglang nagliwanag at isang video na hindi inaasahan ng kahit sinong ilustre ang nagsimulang maglaro sa harap ng libu-libong tao. Isang matinding singhap ng gulat at hindi paniniwala ang sabay-sabay na nagmula sa mga bisita sa loob ng ballroom habang ang unang eksena ng katotohanan ay dahan-dahang lumabas sa screen. Ang dambuhalang projector screen sa likod ng entablado ay naglabas ng isang napakasariwang video na may malinaw na boses. Ang buong grand ballroom ng Shangri-La Fort ay napuno ng nakakabinging ingay ng pagkabigla nang lumabas sa screen ang mukha ni na Lucas at Donna Teresa habang nakaupo sa loob ng simbahan ng Quiapo. Maririnig ang boses ni Lucas sa video. Hawak ko na ang huling USB mula kay Solen. Ang tangang babaeng iyon ay naniniwala pa rin na ako ang kanyang tagapagtanggol. Magaling aking anak, sagot ni Donna Teresa sa recording na naging dahilan upang manginig ang buong alta lipunan sa gulat. 10 taon nating hiningi ang pagkakataong ito. Kapag bumagsak si Solen sa gabi ng gala, ang buong Velasco Group ay mapupunta sa iyong mga kamay at sa iyong kapatid na si Arman. Bumaba ang matinding gulo sa buong ballroom. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagunahan sa pagkuha ng larawan habang ang mga miyembro ng lupon ng mga direktor ay napapatayo sa kanilang mga upuan sa matinding galit at kahihiyan.
Si Lucas na may mukhang kasing puti ng papel dahil sa matinding takot, ay mabilis na tumakbo patungo sa gilid ng entablado upang putulin ang mga kable ng projector. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang pabilog na paa, si Santi ay lumitaw sa kanyang harapan. Sa pamamagitan ng isang mabilis at matatag na hawak ng isang militar, binaligtad ni Santi ang braso ni Lucas at ipinako ito sa pader ng entablado na nagpatigil sa kanyang pagtakbo. Liz pekeng video iyan sigaw ni Donna Teresa na pilit na tumatayo sa entablado ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot habang nakatitig sa mga kamera. Hindi lamang iyan ang mayroon ako, Donna Teresa. Malamig kong pahayag sa mikropono ang aking boses ay pumuno sa buong silid ng may pambihirang kapangyarihan. Sa isang pikit ng mata, pinalitan ni Santi ang screen ng isang formal na ulat mula sa Swiss Forensic Audit. Ipinakita sa buong mundo ang digital signature clone na binuo ni Lucas, kasama ang eksaktong daan ng pondo kung paano inilipat ang 40 milyong peso patungo sa mga dummy accounts ng sindikato sa Pasay. Sa mismong sandaling iyon, ang malalaking pinto ng Grand Ballroom ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Isabela nakasuot ng simpleng damit at nakaposas ang isang kamay sa isang opisyal ng National Bureau of Investigation, NBY. Itinuro ni Isabela ang kanyang daliri ng diretso kina Arman at Lucas. Sila ang nag-utos sa akin, sigaw ni Isabela sa harap ng mga mamamahayag. Si Arman at si Lucas ang nagnakaw ng pera ng Velasco Group upang ibayad sa kanilang mga utang sa sugal sa Pasay. Hawak ng NB Farms sinesolve ang lahat ng resibo ng kanilang transaksyon. Nawalan ng kontrol si Arman. Sa kanyang matinding galit at desperasyon, tumakbo siya patungo sa akin sa entablado habang sumisigaw. Papatayin kita, Solen. Ngunit bago pa man makalapit ang kanyang mga kamay sa akin, mabilis na humakbang si Santi sa aking harapan. Sa pamamagitan ng isang dambuhalang galaw ng kanyang braso, pinaligtad niya ang katawan ni Arman at marahas itong ipinukpok sa malamig na marmol na sahig ng entablado. Isang mahinang ungol ng sakit ang narinig mula kay Arman habang pinalilibutan siya ng mga ahente ng NBI upang kabitan ng posas. Napaatras si Donna Teresa, ang kanyang mga kamay na may hawak na rosaryo ay nanginginig ng walang patid. Ang kanyang tanging pinaghirapang sisiw at pangarap na si Dien ng pamilya Hia ay tuluyan ng nadurog sa harap ng buong bansa. Napaatras siya hanggang sa mapaluhod sa sahig, umiiyak sa matinding kahihiyan habang ang mga mamamahayag ay patuloy na nagpapalitaw ng mga kislap ng kamera sa kanyang mukha. Bumaba ako sa entablado at dahan-dahang lumakad patungo sa kinaroroonan ni Chona. Ang tanyag na marites ay nakatayo sa gilid nanginginig at pilit na nagtatago sa likod ng ibang bisita. Inilagay ko sa kanyang mga kamay ang isang formal na sertipiko ng bank deposit na nagpapatunay na natanggap niya ang 500,000 peso mula kay Donna Teresa upang isulat ang mga paninira laban sa akin. Chona, bulong ko sa kanya sa isang malamig na tono, I suggest you get a good lawyer. My libel suit against you is officially filed. Tumalikod si Chona at mabilis na tumakbo palabas ng ballroom sa gitna ng tawanan at pambabastos ng mga taong dati ay nagbaalsa ng kanyang mga ulat. Sa mismong sandaling iyon, ang lupon ng mga direktor ay mabilis na nagdaos ng isang emergency meeting sa harap ng madla. Sa pamamagitan ng isang unanimous vote, formal nilang binawi ang lahat ng kapangyarihan ni Arman at Donna Teresa, pinawalang bisa ang aking suspension at muli akong itinalaga bilang nag-iisang at walang katapat na CEO ng Velasco Group habang humihingi ng paumanhin sa kanilang kawalan ng tiwala. Tinitigan ko si Arman na kasalukuyang pinalalabas ng mga opisyal ng pulisya kasama si Lucas. Dahan-dahan kong inalis ang aking singsing sa kasal mula sa aking daliri at nang walang kahit anong pag-aalinlangan itinapon ko ito sa sahig. Gumulong ang gintong singsing sa ibabaw ng marmol hanggang sa huminto ito sa mismong paanan nang nakaluhod at nakaposas na si Arman. Umalis kami ni Santi sa Grand Ballroom nang may matuwid na tindig. Ang malamig na hangin ng BGC sa labas ay pumuno sa aking mga baga na nagbigay sa akin ng panibagong amoy ng kalayaan. Habang papasok kami sa aking sasakyan, tumunog ang telepono ni Santi. Tiningnan niya ito at isang malawak na ngiti ang dahan-dahang lumabas sa kanyang mukha. Ma'am Solen, balita ni Santi, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Ang operasyon sa puso ni Maya ay nagtagumpay. Ligtas na ang aking anak. Napakapit ako sa aking upuan.
Naramdaman ko ang isang malalim na luha ng kagalakan na dahan-dahang lumabas sa aking mga mata para kay Santi. Ngunit idinagdag niya ang huling bahagi ng mensahe mula sa ospital. Ngunit may isang hindi kilalang lalaki na nag-iwan ng isang nakatagong sobre para sa inyo sa reception desk ng hospital, ma'am. Sinasabi nitong ibigay ito sa inyo agad. Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng sasakyan na nag-iwan sa aming dalawa sa katahimikan ng gabi sa Makati. Hawak ko ang pagnanais na malaman kung sino ang taong patuloy na tumutulong sa akin mula sa malayo. Ang liwanag ng umaga na tumatama sa aking mukha ay tila isang banayad na haplos ng kalayaan. Nakatayo ako sa pinakamataas na palapag ng Velasco Tower, pinagmamasdan ang gising na lungsod ng Makati. Wala na ang mabigat na pasanin sa aking dibdib at wala na ang anino ng pamilya ilustre na nagtatangkang magnakaw ng bawat hininga ko. Sa aking lamesa nakalagay ang formal na kautusan mula sa korte. Isang ganap na pag-freeze sa lahat ng ari-arian nina Arman at Donna Teresa upang bayaran ang mga pinsalang idinulot nila sa aking kumpanya. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalagang bagay na aking hawak sa sandaling ito. Dahan-dahan kong kinuha ang sobrang ibinigay ni Santi na nagmula sa ospital kagabi. Binuksan ko ang lihim na selyo at binasa ang nilalaman nito. Isang maikling pangungusap ang nakasulat sa isang eleganteng sulat kamay. Ang katarungan ay nagsisimula pa lamang, Solen. Binayaran ko ang iyong piyansa dahil ang iyong ama ay nagligtas sa aking pamilya sa Singapore. 20 taon na ang nakalilipas. Ngayon ang utang na loob ay ganap na ring nabayaran. Ang liham ay nagmula kay Enrique Valderrama, ang dating mahigpit na karibal ng aking ama sa negosyo, na naging lihim na kaalyado nito sa huling sandali ng kanyang buhay. Napangiti ako ng bahagya. Sa mundong ito ang kabutihang itinanim ng aking ama ay nagpatuloy na lumago kahit na siya ay wala na sa aking tabi. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng aking opisina ay dahan-dahang pumuno sa silid. Pumasok si Santi suot ang isang maayos na asul na suit. Wala na ang kupasing jacket ng delivery rider. Ngayon ang kanyang tindig ay puno ng karangalan ng isang taong nagtagumpay sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ma'am Solen, panimula ni Santi ang kanyang boses, ay may kasamang malalim na kapanatagan opisyal na pong nailabas si Maya sa ospital ngayong hapon. Ang mga doktor ay namangha sa bilis ng kanyang paggaling. Gusto niya po kayong makita upang personal na magpasalamat. Tumayo ako at lumapit sa kanya bitbit ang isang asul na folder. Santi, hindi mo na kailangang magpasalamat. Sabi ko sa isang mahinahong tono, tinitigan ko ang kanyang mga mata nang may matatag na pagkilala. Ako ang may malaking utang sa iyo. Pinrotektahan mo ang aking anak sa gitna ng panganib at nanatili kang tapat ng talikuran ako ng lahat. Inabot ko sa kanya ang folder. Dahan-dahan niya itong binuksan at nakita ko ang mabilis na pagkunot ng kanyang noo sa gulat. Ano po ito, ma'am? Tanong ni Santi habang binabasa ang mga legal na dokumento sa loob. Iyan ay ang mga papeles ng pagmamay-ari ng isang bagong kumpanya ng seguridad sa ilalim ng Velasco Group. Sagot ko ng may ngiti. Mula sa araw na ito, hindi ka na lamang aking head of security. Ikaw ang opisyal na kasosyo ko sa negosyong ito. Ikaw ang magpapatakbo ng seguridad ng lahat ng aming mga mall at opisina sa buong bansa. Ito ay isang seryosong oportunidad upang mabigyan mo si Maya ng kinabukasan na karapat-dapat para sa kanya. Napatigil si Santi, ang kanyang lalamunan ay tila nabara ng matinding emosyon. Dahan-dahan siyang tumango, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa folder na tila ba iyon ang pinakamahalagang kayamanan na kanyang nahawakan. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan, Ma'am Solen. Bulong niya, ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig. Gawin mo lamang ang iyong tungkulin ng may katapatan, Santiago. Iyon lamang ang hinihingi ko, sagot ko. Nang hapong iyon, dinala namin ni Santi ang aming mga anak sa isang malawak at luntiang parke sa labas ng aming subdivision. Ang tunog ng tawanan nina Angelica at Maya habang naghahabulan sa damuhan ay tila isang musika na nagpapagaling sa lahat ng sugat ng nakaraan. Nakaupo kami ni Santi sa isang bangko sa di kalayuan, pinagmamasdan ng bawat pagtalon at pagtakbo ng dalawang bata. Ang araw ay dahan-dahang bumababa sa abot-tanaw na nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong paligid. Ma'am Solen, sabi ni Santi, habang nakatingin sa mga bata, ano na po ang mangyayari kina Arman at Lucas? Ang aking mukha ay muling naging seryoso,
ngunit wala na ang galit na dati ay sumusunog sa aking puso. Nakaharap na nila ang kanilang hatol. Santi, malamig kong sagot. Ang kasong pagnanakaw at estafa ay sapat na upang manatili sila sa loob ng mahabang panahon. At si Donna Teresa, ang pagkawala ng kanyang yaman at ang pagkabulgar ng kanyang mga lihim sa harap ng publiko ay isang parusa na mas masakit pa sa pagkabilanggo. Ang kanilang hiya ang siyang tuluyang lalapas sa kanila hanggang sa huli. Ang hangin ay dahan-dahang umihip, tangay ang mga tuyong dahon sa paligid. Napalingon ako kay Santi at nakita ko ang isang nakatagong paghanga sa kanyang mga mata, isang damdamin na hindi kailangang bigkasin ng mga salita. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, dahan-dahan kong muling binuksan ang lihim na liham mula sa ospital sa loob ng aking bag. May isang maliit na bahagi ng papel sa pinakaibaba na hindi ko agad napansin kanina. Isang huling paalala na nagpabago sa tibok ng aking puso. Ang nakasulat ay, Solen, hindi lamang ang pamilya Ilustre ang dapat mong bantayan. May isang mas malaking banta na nagmamasid sa Velasco Group mula sa anino. Ang digmaang ito ay hindi pa ganap na tapos. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang humigpit sa papel habang tinititigan ang papasikat na buwan sa kalangitan. Ang kapayapaan ay tila isang maikling pahinga lamang bago ang susunod na kabanata. Isang taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang tila hindi magigibang kuta ng pamilya Ilustre. Nakatayo ako ngayon sa harap ng Regional Trial Court, hawak ang isang formal na dokumentong may selyo ng gobyerno. Ito ang huling piraso ng aking nakaraan na kailangan kong bitawan ang opisyal na desisyon para sa annulment ng aking kasal kay Arman Ilustre. Sa paglabas ko ng silid ng hukuman, hinarap ko ang maliwanag na sikat ng araw nang walang kahit anong bigat sa aking mga balikat. Maraming nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba sila. Ang sagot ko ay simple. Ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng muling pagtanggap sa mga taong sumira sa iyo. Para sa akin, ang patawad ay ang ganap na pagbura sa kanilang kapangyarihan, nasaktan pa ang aking damdamin. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa isang isipang payapa. Sila ay naging mga estranghero na lamang sa aking alaala, mga multo ng isang buhay na hindi ko na kailanman babalikan. Habang ako ay nagpapatuloy sa aking bagong buhay, ang balita mula sa kabilang panig ng rehas ay nananatiling madilim. Sa loob ng New Bilibid Prison, sina Arman at Lucas ay nabubuhay sa isang mundong malayo sa karangyaan ng Makati. Nabalitaan ko mula sa aking mga tauhan na ang magkapatid sa labas ay madalas na nag-aaway para sa natitirang piraso ng pagkain, sinisisi ang isa't isa sa kanilang pagbagsak. Ang kanilang kasakiman na dati ay nagbubuklod sa kanila ay siya na ngayong naglalayo sa kanila sa gitna ng dumi at hirap. Si Donna Teresa naman ay nananatili sa isang maliit at lumang bahay sa isang liblib na baryo sa Pangasinan. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Wala na ang kanyang mga debotong kaibigan sa simbahan. At wala na ang lipunang kanyang pinaglingkuran ng huwad na kabanalan. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang sariling anino at ang matinding kahihiyan o hiya na tila isang anay na dahan-dahang kumakain sa kanyang pagkatao. Ang pagkalimot ng publiko sa kanyang pangalan ay ang pinakamalupit na parusang kanyang natanggap. Ngayong hapon, dinala ko si Angelica sa aming bagong resort sa tabing dagat ng Batangas. Ang malawak na asul na dagat ay tila humahalik sa pampang ng may banayad na tunog ng mga alon. Nakita ko si Santi na naglalakad sa buhanginan kasama ang kanyang anak na si Maya. Ang dalawang bata ay masayang nagpapatakbo ng isang makulay na saranggola patungo sa asul na kalangitan. Lumapit sa akin si Santi, ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag at puno ng tahimik na paghanga. Wala kaming binibigkas na mga pangako ng kasal o mabibilis na emosyon. Ang ugnayan namin ay binuo sa apoy ng pagsubok at sapat na sa akin ang malamig na kapayapaan na nararamdaman ko sa tuwing siya ay nasa aking tabi. Ma'am Solen, sabi ni Santi, ang kanyang boses ay tila nakikipag-ugnayan sa tunog ng dagat. Handa na po ang lahat para sa hapunan ng mga bata. Ang lahat ay tahimik at ligtas. Ngumiti ako sa kanya, isang tunay na ngiti na nagmumula sa aking kaluluwa. Salamat, Santi. Ngunit gaya ng alam natin, ang katahimikan ay hindi nangangahulugang tapos na ang lahat ng banta. Naalala ko ang lihim na babala mula kay Enrique Valderrama sa aking bag. Alam ko na may mga bagong kalaban na nagmamasid sa anino, naghihintay ng aking pagkakamali. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi na ako ang babaeng kamchu at bulag sa pagtataksil. Ako ay si Solen Velasco, isang alpha survivor na natutong lumaban, natutong bumangon, at natutong magpahalaga sa kanyang sariling lakas. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa mahabang paglalakbay na ito ay ang katotohanang ang ating legacy ay hindi sinusukat sa dami ng ating yaman, kundi sa tibay ng ating paninindigan at sa lalim ng ating pagmamahal sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa atin. Ang katarungan ay maaaring matagal dumating, ngunit palagi itong nakahanap ng paraan upang maningil. Pinanood ko ang saranggola nina Angelica at Maya na malayang lumilipad sa kaitaasan, malayo sa anumang tali ng nakaraan. Ang hangin ng Batangas ay dahan-dahang umihip sa aking mukha, tila isang huling paalam sa lahat ng sakit. Ang aking digmaan ay nagbigay sa akin ng sugat, ngunit ang mga sugat na iyon ang nagsisilbing aking pinakamagandang hiyas. Handa na ako sa anumang bagyong darating dahil alam ko na sa gitna ng dilim ako ang siyang magsisilbing sarili kong liwanag. Dahan-dahang lumubog ang araw sa abot-tanaw na nag-iiwan ng isang gintong guhit sa ibabaw ng dagat. Ito ang dulo ng isang mapait na kabanata at ang simula ng isang buhay na puno ng tunay na pag-asa. Ang saranggola nina Angelica at Maya ay patuloy na sumasayaw sa asul na langit, isang simbolo ng kalayaang hindi na muling mababawi ng kahit sinong mapang-api. Sa bawat paghampas ng alon sa pampang ng Batangas, tila ba dahan-dahang hinuhugasan ang lahat ng bakas ng sakit at pagtataksil na ating sinaksihan. Mga mahal kong tagapakinig, narito na tayo sa huling hantungan ng ating paglalakbay. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at sa pagpapahiram ng inyong oras mula sa simula ng ating kwento hanggang sa tagumpay ni Solen. Habang binubuo ko ang bahaging iyon, kung saan itinapon ni Solen ang kanyang singsing, sa paanan ng nakaluhod na si Arman, naramdaman ko ang isang matinding panginginig sa aking puso. Doon ko napagtanto na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya katagal magtiis, kundi sa kanyang tapang na taubo, ang gintong hawla na pilit na nagkukulong sa kanyang kaluluwa. Ang bawat eksenang inyong napakinggan ay hango sa mga totoong hibla ng buhay, pinagtagpi-tagpi. Mula sa mga karanasan ng mga kababaihang piniling maging arkitekto ng sarili nilang kapalaran, sa halip na maging biktima ng tadhana. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kaparusahan para kina Arman Lucas at Donna Teresa? O meron pa kayong ibang nice na naging kapalaran para sa kanila? Gusto kong marinig ang inyong mga tinig. Saan nyo ba pinapakinggan ang ating audio diaries ngayon? Marahil ay habang nag-aayos ng bahay, nagpapahinga mula sa trabaho, o bago matulog. Sa bawat komento ninyo, pakiramdam ko ay nagiging magkakaibigan tayo sa gitna ng mga kwentong ating pinagsasaluhan. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pang mga kababaihan ang makahanap ng inspirasyon at lakas mula sa ating mga salita. Dito sa ating munting tahanan, palaging may makikinig sa inyong mga sariling kwento. Naway matagpuan ninyo ang inyong sariling liwanag at ang katahimikang hindi kayang agawin ng kahit sino. Manatiling matapang, manatiling totoo sa inyong sarili at lumipad ng malaya tulad ng isang saranggolang walang pumipigil na tali. Pamagat ng kwento ang paglaya ng Reyna ng Velasco. Paalala, ang lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa layuning aliwin at maghatid ng positibong mensahe. Yung karapatang-ari ng kwento ay pagmamay-ari ng channel na Puso Diaries.